Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Mga barko ng China nagbalikan sa West Philippine Sea, Pilipinas kakausapin ang China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Nagsimula nang bumalik sa West Philippine Sea ang mga sasakyang pandagat ng China matapos ang maikling pag-alis dahil sa tropikal na bagyong Enteng noong nakaraang linggo. Sinabi ng isang international maritime observer noong linggo, ang pagsubaybay sa automatic identification system ay nagpakita na hindi bababa sa 6 na Keong Sansha-yu maritime militia ships ng China at isang Coast Guard vessel ang naobserbahan sa ruta mula Panganiban Reef patungong Baho de Masinloc noong linggo, ayon kay Ray Powell, Direktor ng Sealight sa Gordian Knot Center for National Security Innovation sa Stanford University. Nauna nang iniulat ni Powell na 6 pang barko ng Chinese Maritime Militia ang umalis sa Baho de Masinloc bago ang bagyo. Isang 111 metrong Chinese Coast Guard ship na may bow number 3305 ang nanatili sa reef at nalagpasan ng bagyo. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magpapatuloy na ngayong buwan ang mga serye ng confrontation sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Manalo, ang China ang magsisilbing host sa susunod na bilateral consultations mechanism, unang isinagawa ang naunang dialogue dito sa Pilipinas noong July 2, 2024. Ngunit mula noon ay sunod-sunod na ang mga maritime incident na nangyari sa West Philippine Sea, kasama na ang kamakailan at ilang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua. Bagaman hindi na nagsabi pa si Manalo ng ibang detalye ukol sa pulong, nananatili namang positibo naman ang kalihim na matalakay ang pinakahuling ramang incident na kinasangkutan ng BRP Teresa Magbanua. Una na ring sinabi ni Manalo na pinag-aaralan ng ahensya ang posibleng paghahain ng panibagong kaso laban sa China, kasunod ng sinadyang pagbangga sa naturang barko. Napilitan ng lumikas ang humigit kumulang 1 milyong katao sa China matapos manalasa roon ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon, ang Typhoon Yagi, dala ng naturang bagyo ang paghangin na umaabot ng 245 km kada oras malapit sa gitna. Kasama ang mga mabibigat na pag-ulan, dahil sa epekto ng bagyo, kinailangan ng lisanin ng mga mamamayan ang kanilang tahanan at manatili sa mga evacuation center. Sa Hainan, China, mahigit 420,000 katao ang sumailalim sa relocation. Sa Guangdong Province naman, mahigit 250,000 katao na ang kinailangang magtungo sa mga evacuation center. Noong nakaraan, naglandfall ang naturang bagyo sa Hainan at sa loob ng ilang oras ay nanalasa ito sa buong probinsya ng China. Kabilang sa mga iniwan ng bagyo ay ang tuluyang pagkawala ng power supply sa maraming komunidad, pagkabuwal ng maraming mga puno at poste ng kuryente, pagguho ng ilang gusali at lupa, at biglaang pagbaha sa mga kabahayan. Ilang katao na rin ang napaulat na nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Ang Typhoon Yagi ay ang bagyong Enteng na unang nanalasa sa Pilipinas ngayong linggo na nakaapekto rin sa daan-daang libong katao. Nagsalita naman si President Bongbong Marcos patungkol sa pagsuko at pagkakahuli kay KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Sabihin, to an official authority, sasabihin nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sige, sa Tulacan, sa Girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin,
ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay, bakit natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over. And we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kung kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and will respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. All right? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Hawak. Sira ang plan nila.